Isa ka ba sa mga nasa sitwasyon na naging single ka na? O wala ka ng partner nowadays? Tapos dumadating ka sa punto na naiisip mo kung iniisip ka ba ng ex mo? Well, kung nasa ganyan ka sitwasyon, kung wondering ka kung naiisip ka ba ng ex mo, para sa itong video na to. Kaya ako interesado ako malaman kung ano-ano ang mga senyales na babanggitin ko dito. Tara kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Well, dito kapatid sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga pwedeng maging dahilan kung bakit ka papasok sa isip ng taong minahal mo dati o nung ex mo. Una kapatid, papasok ka sa isip niyan kung minahal ka talaga niyan. Ikaw ba? Kung nasa sitwasyon ka niya. Alam ko ngayon, pumapasok sa isip mo yung ex mo na minahal mo ng sobra, di ba? Kasi watak siya sa isipan mo. Naging parte siya ng buhay mo. Naging magandang experience na dumating siya sa'yo, di ba? Yes, meron kayong mga differences, meron kayong mga pagkakaiba, and yes, meron tayong hindi pagkakaintindihan o misunderstanding na naging cause ng hiwalayan nyo. Pero aminin man natin o hindi, tumatak sila sa buhay natin. Kaya natin sila naiisip. Ngayon, kung tumatak ka talaga sa buhay nila, kung minahal ka talaga nila, tatakbo ka sa isipan yan. Ikalawa, tatakbo ka sa isipan yan kung hindi maayos yung breakup nyo. Siyempre, naging mahalagang parte ng buhay nila, di ba? Sabihin na natin tumagal kayo ng 1-2 years, di ba? Tapos bigla na lang hindi kayo nag-uusap. Nagkaroon ng misunderstanding tapos nauwi sa hiwalayan ng walang clearance, di ba? Yan yung magiging dahilan kung bakit maghahanap kayong dalawa ng sagot sa tanong nyo, di ba? May isip nyo yung ex nyo. Ano ba yung dahilan kung bakit kami naghiwalay? Ako ba yung may mali? Siya ba yung may mali? Di ba? Kaya ka papasok sa isipan ng ex mo. Yan yung ikalawang senyales. Ikatlo, papasok ka pa sa isipan ng ex mo na yan kung may nararamdaman pa yan sa'yo. Siyempre, kung mahal mo pa yung ex mo, may isip mo siya. Kamusta na kaya siya? Naalagaan niya ba yung sarili niya? Okay pa ba siya? Yes, may hindi kami pagkakaintindihan pero mahal ko talaga siya. Nararamdaman ko na importante pa rin siya para sa akin. Hindi ako nagbo-boyfriend, hindi ako nag-girlfriend dahil hinihintay ko siya. Kaya ka pumapasok sa isipan yan kasi may nararamdaman pa siya sa'yo. Kung itong tatlong senyales na to meron sa ex mo, malamang sa malamang hindi mo na kailangan tanongin kung mahalaga ka pa para sa kanya o inaiisip ka pa niya. Kasi sure, naiisip ka niyan. Marahil itinatanggi niya, marahil lumalayo siya kapag napag-uusapan nyo, pero yan talaga yung totoo. Naiisip ka pa niya. At hope, nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagihan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.